Kabanata ng unang sulat ni San Pedro. Si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bitinia. Ayon sa paon ng kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mga wisika ng dugo ni Jesucristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kanyang malaking awa, ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa, sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo sa mga patay. Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya, na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayan, na kayo'y nangagagalak na totoo, na may galak na di masayo, at puspos ng kaluwalhati. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila, ng patotohanan ng una, ang mga pagbabata ni Kristo, at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayoy ibinalita sa inyo, sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo, ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Kaya't inyong bikisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo. Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita, nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal na ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal, sapagkat ako'y banal. At kung inyong tinatawagan na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan, at walang dungis, sa makatwidbagan dugo ni Kristo, na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanglibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Na sa pamamagitan niya ay palataya kayo sa Diyos, na sa Kanya'y bumuhay na mag-uli sa mga patay, at sa Kanya'y nagbigay ng kalwalhatian, upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapasa Diyos. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid,
ay mangag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman, at ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo.